Nasa 200 pamilya ang pansamantalang naluluyan sa isang covered court sa Barangay Culiat sa Quezon City dahil sa sunog. Nananawagan naman ng tulong ang mga residente dahil ni isa ay walang naisalbang gamit. Si Israel Adriatico para sa detalye ng balita. Sana po, dahil manatili po kami, matagal na kami sa lugar na to, maibalik uli yung aming tirahan. Wala na yung dating bahay ko na konkreto, na puro semento, ganun. Wala po kaming ipupundar. Bumuhos ang luha ni Nanay Maria habang nananawagan ng tulong para magkaroon ulit ng bahay. Isa si Nanay Maria sa mga residenteng walang naisalbang gamit hanggang sa tuluyang matupok ng apoy ang kanilang tinitirahang bahay. Malaking trauma na raw ito dahil pangalawang beses na itong nangyari sa kanya ang masunugan. Manghihingi po sana ako ng tulong dahil 2 ulit na po kami nasunugan. Malaki na ang trauma ko. Yung bahay ko po, iniisip ko po kung paano ako makakatayo uli ang pambili ng materyales para makapagsilong na naman po uli kami sa bahay ko. Sa ngayon, wala kami sa bahay, wala kaming matutuluyan kundi kapitbahay. Nangyari ang sunog nitong Linggo, August 27 sa Vargas Street, Barangay Culiat, Quezon City. Mabilis ang pagkalat ng apoy kaya sarili na lamang ng mga residente ang nailigtas. Batay sa huling tala, aabot sa 200 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ito ang sitwasyon ng mga residenteng apektado ng sunog sa Barangay Culiat. Isa nga lang ang kanilang panawagan, kundi mapatayo na agad ang kanilang bahay na apektado ng sunog. Katulad po ng hindi pa kami nakakatayo ng bahay. Wala kasi nasimot po talaga lahat ng namin nasunog. Maski damit, wala po kaming na salba. Pera po, pagawa ng bahay. Naabutan naman ng URTV News Team si Konsehal Vito Soto na namigay din ng tulong at inaalam ang kalagayan ng mga nasunugan. Normal po sa amin na pag may sunog or pag may calamity talaga, pinupuntahan talaga namin na we have to make sure na dahil po nagtatrabaho kami dito sa Quezon City Hall as a councilor, tsaka kami din yung nagbibigay po ng mga relief goods, kailangan din nakikita po namin yung mga tao. So para ma-check lang talaga kung okay sila, ano pa talaga yung mga kailangan nila. At natsempuhan nga din, may isa po kaming staff member dito na nasunugan din ng bahay. Kaya siyempre kailangan namin pumunta para matulungan din siya and yung mga kasamahan niya. Isa din sa hinaing ng mga naapektuhan ng sunog ay hindi makapasok ang kanilang mga anak sa paaralan dahil sa nilamon ng apoy ang kanilang mga gamit sa eskwela. Tulad po ngayon yung pasukan, yung mga apo ko, hindi makapasok kasi mga uniforme nila, sunog lahat, sapatos. Gusto ko mo, kung may tutulong po, gusto ko po yung bahay namin. Mga bubong, mga kahoy. So, ngayon din, magbibigay kami ulit ng mga relief goods, tsaka magbibigay din po kami ng mga school supplies. Kasi yan po yung hinihingi po ng mga ibang parents dito na, siyempre, magpapasukan tapos nasunugan pa sila ng bahay. Siyempre, walang damit yung mga bata. So, yun. Ang pamilya naman ni Tatay Christopher, binisita ang kanilang natupok na bahay. Wala na silang nagawa kundi titigan ang uling at abo ng kanilang tahanan. Mabigyan kami ng pambili ng mga kahoy at mga yero. Yun po ang unang naming pangangailangan. Nagbigay din ng tulong ang Raha Salam Riders Eagles Club under NCR 15 sa pangunguna ni Haji Kuya Amin. Actually, nung una pa lang sunog, ay kami yung unang nag-responder rito para maapula yung apoy. Ay agad po kaming nakatulong din kaagad-agad. Nung umaga, nagdala tayo ng pagkain dahil yung iba ay hindi pa sila nakakain. So binigay natin sila ng pagkain na pastil, tubig para makakain sila at kahit paano ay makatawid gutom man lang sila yung mga kababayan natin dito na nasa 259 families. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog bago tuluyan itong maapula. Mula dito sa Barangay Culiat, Quezon City para sa URTV News, Israel Adriatico, sumasaludo sa bawat Pilipino.